po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Welcome po sa ating pananambahan sa oras na ito because we believe na mga kapatid, no, ang tindi ng Christmas season. Kaya kung meron po kayong mga kids dyan na napapansin nyo, mas excited pa sa Pasko, pwede na po silang pumunta sa ating kids church doon sa itaas. Yan, so pumupunta po sila doon. Magagaling po yung mga teachers natin sa Sunday School. Alam nyo po ba na mga licensed professional teachers ang marami sa kanila? So palakpakan po natin si Lord sa buhay po ng bawat nagmi-minister sa atin. Alright? So comfortable na po ba kayo? Gusto nyo po ba yung katabi nyo? Pwede pa kayo lumipat. Nabiro lang po. Of course, pinili nyo yung upuan na yan para sa very effective na pakikinig na salita ng Panginoon. So sila Bishop Eli po mga kapatid ay nag-minister sa Zion Christian Fellowship Malolos. So may church po tayo doon sa may Vista Mall. Ngayon, bakit po sila nandun? Si Bishop Eli po kasi, he was supposed to speak sa kanila pong anniversary, October something, or September yata yon. Kaya lang po meron ng prior commitment si Bishop, kaya napakiusapan po siya na December. So mamaya babalik po siya dito, kaya pag-pray po natin sila doon. Mga kapatid, huwag kayong mawawala next Sunday. Anong date po next Sunday? 17. Yun po yung ating Christmas program. Palakpakan po natin si Lord, okay? Alright, so punta po kayo kahit magpa-costume yung network nyo or something, huwag kayong ma-stress kung wala kayong susuotin, okay lang po iyan. Basta magdala lang kayo ng pulburon, mga pagkain, pa-share kami lahat. Anyway, let's make this as happiest place on earth on Sunday. But before we proceed mga kapatid, no, ang ating bagong tema ngayon, walang iba kundi tungkol sa Pasko. So, sino po dito na-excite na Pasko? Woo! Di ba? Babiyahe tayo, pauwi. Sino dito ang pinakaayaw niya sa Pasko yung traffic? Right? Pero parang pinapakita na people are moving, kaya nilang mamili, kaya nilang gumastos. Sabihin mo sa iyong katabi, bagay sa iyong pinagpapala, okay? Alright, so yun nga ang problem po natin sa Pasko, nagiging busy tayo. Nagiging focus natin yung sayaw natin sa Christmas party sa kumpanya. Nagiging focus natin yung ireregalo natin sa monito-monita. Right? Nagiging focus natin yung mga susuotin natin. So kahapon po we were blessed dahil sa companies po ng kapatid ni Bishop, yung IMEREX ay naimbitahan po kami doon. We gave the invocation, the prayer. Si Bishop po ay talagang nag-preach pa doon, nakakatuwa po. Kaya lang po nakaka-stress kapag may tema yung Christmas party. So yung tema po ay, for example, denims and diamonds. Kaya yung wife ko po, si Pastora Eya, she was so stressed na kailangan yung mga anak namin maka-costume. So ang problema po sa mga anak namin, pag binilan mo isa, dapat lahat, tatlo. Sabi ko, ba't pa kami nagtatlong anak? De biro lang po, okay? Enjoy po namin yan. So sabi ko, gawa ka ng paraan, puslit ka na isang araw, mamili ka, ganyan. Kasi pagkasama po niya ako ay, sasabihin niya, uwi na tayo, wala akong mabili. Sabi ko, bakit? Nakaupo lang ako sa dulo. Sabi niya, nakikita daw niya ako, bug na to, ganyan. Para bang yung mga tatay, mga boyfriend sa labas ng Watson, mga gano'n, okay? So ganun po si Pastor Eldan. So ginawa ko, sabi ko, sige, labas ka. Nabalik ka. And praise the Lord po, yung mga anak po namin nakaporma. Tontuwa po sila, no? So, paano mo pinicturean yan? 27 na picture po yan. Yan po yung pinamaganda. Ganun po pala yun, no? Tapos yung anak ko pong isa, sinicure po niya. Kasi pag nagpa-party po dun sa mga ganon, may mga pangbata po yan palagi, no? Sabi namin, lahat ng toys, lahat ng pagkain para sa yung mga kapatid, siguraduhin mo walang kukuha ng iba. So, ang talino po niya So, habang nandun pa po siya sa table, inuwi na po niya kagad sa amin. So, dala-dala na niya, Mami, Daddy, dito na. Pupunta na agad, nandyan na lahat yan. Walang kawala. Mga laruan, nandyan. May mga pangalan po kasi lahat yon. Kaya nakakatawa po no? But then, at the end of the day, napapansin niyo, nakakapagod. Tapos na lahat. Nakakapagod kasi hindi ka nanalo sa raffle. Diba? Tapos nung natawag ka pa sa raffle, bigas pa.
paano mo iuwi? Ganun. Although blessing naman po lahat yan, di ba? Tapos sumayaw ka na, okay? Nasira pa yung damit mo. At the end of the day, parang naglabas ka lang, tapos parang walang dumating sa'yo. Parang bigay ka lang ng bigay, labas ka ng labas. Yung pera mo na igastos mo, pwede mo ilaan sana sa ibang bagay. Pagod ka physically, pagod ka emotionally. Bakit? Paano nangyari na gano'n na po yung mga Pasko natin? Kasi usually po nakakalimot tayo sa kadahilanan, sa focus natin, na dapat tandaan natin na ang Christmas, it is a season of hope. Amen? It is a season of hope. Bakit pag-asa? Pastor, yung pag-asa ko nga na ma-promote, wala. Yung pag-asa ko nga na makatanggap sa buong taon, may pinagpipray ka siguro, hindi dumating. May mga nawala pa. Paano naging season of hope? Hindi ba ito isang common na mga words na lang, Pastor? Hindi, mga kapatid. Because remember, few weeks back, and all of these years na nagpipreach tayo dito, ang tanging pag-asa lang natin ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Amen? Kailangan malinaw po sa atin ito. Kasi sabi nga po natin, kung ang ating pag-asa ay nasa ibang tao, nasa ibang lugar, nasa pangyayari, lahat ng yun nagbabago, gumagalaw. Pero ang Panginoon po maaasahan. Ang Panginoon po natin di nagbabago. Ang Panginoon po natin malapit sa iyo at concerned sa iyo. Hindi ka pwedeng umasa sa mga politicians, amen? Kumusta na yung kumatok sa bahay nyo nung mga eleksyon? Diba? Nakakausap nyo po ba sila ulit? Right? Yung pinaglagakan nyo ng paglilingkod, nag-volunteer, kumusta na? Napapansin pa ba kayo? Kaya ang hirap maglagay ng pag-asa natin, ng effort natin sa ibang mga tao. Kaya mga kapatid, kung ilalagay mo rin nito sa celebrities, napapansin mo, very affected tayo pag may naghiwalay. Right? Nagiging affected tayo kapag sila ay hindi nakakapasok sa ganitong mga contest. Pero alam niyo po ba mga kapatid, speaking of hope, okay, Person of the Year po ng Time Magazine. Time Magazine, ewan ko po familiar pa kayo doon. Basta lagi po itong pinapublish, buwan-buwan, and then meron po silang tinatawag na Person of the Year. Ang kanilang Person of the Year po ngayon ay si Taylor Swift. Naks, mga Swifties, mga kapatid. So since 1927, ang Time Magazine po, lagi po silang naghahanap kung sino yung ma-influensyang tao sa taon na yon. Kung sino yung may nagawang matitindi. Kung sino yung masasabi nating notable ang kanilang mga contributions sa different field. So usually po ito ay mga presidente, mga martyrs, tapos may mga masasabi natin, mga 5 leaders ng Russia, may Soviet Union pa, tapos may ilang mga pinili pa silang religious leaders. Pero bakit po si Taylor Swift, mga kapatid? Dahil daw po sa kanyang influence. Yung kanyang influence, mga kapatid, yung mga kanta niya, pag pinakinggan mo, parang na-overcome nito yung mga borders ng bawat race, ng bawat nationality, ng bawat ages. Nakaka-relate ang mga tao doon. Kaya tuloy yung mga tao, pag tinitignan nila yung mundo, puro gera, puro kalungkutan, puro hindi magagandang bagay. Pag nakikinig sila sa isang kanta, na-inspire sila, na-empower sila. Hindi nakapunta ng Pilipinas tong artist na to. Ginawa ng mga tao, naglabas ng palabas sa mga sinehan, doon na lang nag-concert at feel na feel nila kahit wala doon yung literal na Taylor Swift. Kasi ganun nila napapansin yung effect ng career nito, ng music nito, mga kapatid. Kaya alam niyo po bakit din talaga? Kasi nga disappointed ang marami sa atin sa nangyayari sa kapaligiran. Kaya pwede na lang tayo maghanap kung saan merong spark ng liwanag at para sa iba, si Taylor Swift. That's why she was named Person of the Year ng Time Magazine. Well, totoo yun. In a sense, totoo na pag tumitingin tayo sa paligid, nabibigo tayo. Tama po ba? Tingin ka sa pamilya, bigo. Tumitingin sa sarili, nabibigo tayo. Tumitingin tayo sa mga ibang ginagawa sa Pilipinas, bigo tayo. May abangan na naman natin kung tataas ang diesel gasolina sa Martes.
Tapos sasabihin, oy, bababa, 30 centavos. Ang laki ng difference. Kahit saan ka tumingin, nakakabigo talaga mga kapatid. Kailangan pa ba nating tumingin, maghanap ng pag-asa, inspirasyon sa mga artist, sa mga ibang personalities? But let me remind every one of you today, paalala po sa ating mga taga-Zion, na dapat tayong mga sumusunod kay Lord, kay God lang tayo lumalapit. At siya lang ang dapat nating pinagkukunan, pinagbibigyan ng ating pag-asa. Kaya kung okay lang po, pwede po bang tumayo tayong lahat? At babasahin po natin ang isang Christmas story. A little bit iba sa pinaka-center, pero dikit po because we're going to talk about yung pag-conceive kay John the Baptist. So sabi po sa Luke chapter 1, verses 5 onwards. Tignan po natin. Nung si Herod ang hari ng Judea, may isang Jewish priest, si Zechariah. Kasama siya sa grupo ng mga priest ni Abijah, asawa niya si Elizabeth, na nanggaling din sa lahi ng mga priest. Parehas silang matuwid sa harap ng Diyos. At sinusunod nila ang lahat ng utos at rules ng Panginoon. Kaya lang, wala silang anak. Dahil hindi magkaanak si Elizabeth at pareho silang matanda na. Isang araw, habang ginagawa ni Zechariah ang duty niya bilang priest sa temple, at ang grupo nila na naka-assign, nabunot ang pangalan niya para mag-offer ng insenso sa altar. Tradisyon na yon na sinusunod ng mga priest. Kaya pumasok siya sa loob ng templo ng Panginoon para magsunog ng insenso. Habang sinusunog ang insenso at nagpe-pray ang mga tao sa labas, nagpakita kay Zechariah ang angel ng Panginoon. Nakatayo ito sa kanan ng altar kung saan sinusunog ang insenso. Nang makita ni Zechariah ang angel, naguluhan siya at natakot, pero sinabi ng angel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zechariah. Pinakinggan ng Diyos ang prayer mo. Magbubuntis ang asawa mong si Elizabeth ng batang lalaki at tatawagin mo siyang John." Lord, kayo po magpala sa aming talakayan ngayon. At kung ano po, Panginoon, yung area ng buhay namin na nawalan na kami ng pag-asa, buhayin niyo po kami muli sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Right? Christmas is a season of hope. Kaya lagi natin itong ulit-ulitin sa buong umagang ito, mga kapatid. Bakit po, mga kapatid? Bakit natin masasabi na season of hope ito? Dalawang bagay po yung pwede natin tignan. Dalawang bagay po yung pwede natin pag-usapan. Una po, may pag-asa tayo dahil sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sabihin nyo nga po ulit, God is great. Okay. Meron din tayong pag-asa dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sabihin nga po natin na malakas, God is good. Amen. Kaya during this season, mga kapatid, nawa maalala natin, huwag tayong makalimot na ang pag-asa natin na kay Lord dahil siya ay dakila sa buhay mo at sa buhay ko. Sino po dito nananampalataya na hindi nagmamaliw ang kadakilaan ng Panginoon? Amen. Iyan po yung talagang makikita natin dahil siya'y makapangyarihan. Natural, kung siya'y makapangyarihan, nandun yung essence ng kanyang kadakilaan. Gumagawa siya ng matitinding bagay. At hindi lang matitinding bagay, kundi mga imposibleng mga bagay. Kaya doon po sa pag-uusap natin, mga kapatid, hindi ito halos nakita sa ibang mga account. Ano po ibig sabihin nun, Pastor? Yung buhay po ni Jesucristo ay nasulat po sa 4 na libro. Matthew, Mark, Luke, and John. Halos lahat po ng events sa buhay ni Jesus ay meron po silang version. Iba't ibang accounts. Iba't ibang eyewitness accounts or hindi eyewitness kundi naikwento lang sa kanila. Pero ito pong binasa natin, hindi mo makikita sa iba't ibang areas na yon maliban po sa pinasa natin kanina.
Ang pag-uusap po natin dito ay tungkol po sa mag-asawang Zechariah at ang pangalan ng kanyang asawa ay si Elizabeth. Okay? Ang trabaho po ni Zechariah ay isang Jewish na priest. So ano po ibig sabihin ng priest? Sa kanila pong pagsamba sa mga unang panahon, especially sa time ni Jesus, sila po yung mga naglilingkod sa templo. Tapos meron po yung mga division. Paanong division? Sabihin na lang nating mga networks sa ating lengguwahe ngayon. At siya po ay kabilang sa network ni Abijah. So sila po yung mag-asawa, mga kapatid. Pero kung titignan niyo po, ang ganda po ng description ng Biblia sa mag-asawang to. Tignan po natin. Parehas silang matuwid. Grabe, no? Natural, kung priest ka, nawa, matuwid ka. At ganun sila, matuwid sila. Maayos ang kanilang pamumuhay sa harapan ng Panginoon. At sabi po dito, sinusunod nila ang lahat ng utos at rules ng Panginoon. Sagot natin dyan ay, sana all. Sana kaya nating sundin. Pero kung titignan niyo po yung verse 7, kahit matuwid ka, kahit mabuti ka, tignan niyo po yung verse 7, wala silang anak. Ano pong dating nito, mga kapatid? Nagpipray sila. At sabi ng Biblia, matanda na sila. Di ba? Pareho silang matanda. Siguro kung marami sila ibang prayer, isa ito sa pinaka-highlight ng panalangin nila. Pastor, kung ayaw ni Lord na magkaanak sila, wag, di ba? Ba't may pagpe-pray? Matanda na sila eh. Pero yun po yung magiging point natin ngayon. Gusto ko po damhin natin saglit yung discouragement. Pastor, discouragement? Di ba sabi ng Bible, huwag kang ma-discourage? Mga kapatid, okay lang yung mga emotions, okay? Damhin natin yan, basta i-manage natin ng tama. So, damhin po natin mga kapatid yung kanilang disappointment. Okay kayo, sumusunod kayo sa Panginoon, halos araw-araw na sa templo kayo naglilingkod. Sinusunod nyo lahat. Pero ba't nung nagpe-pray kayo para magkaanak, ba't hindi binibigay ng Panginoon? Siguro nung mga malalakas pa sila, pray lang sila ng pray. Lord, bigyan niyo po kami anak, kahit anong gender na, bigyan niyo sa amin to. Lingkod sila sa church. Ang issue po noon, mga kapatid, yung paglilingkod nila sa church ay halos 1,000 po yung naglilingkod. Tas meron pong 4 na gawain sa church. Yung una po, yung nasunog nung nakaraang araw, lilinisin nila. Yung pangalawa po, maglalatag ng isusunog. Yung pangatlo po, magsusunog. Yung pang-4 po, magbabantay. Ganun lang. Tapos, hindi sila pwedeng maraming ginagawa sa church. Ang ganda po ng style. Sana next year, ganun tayo lahat. Yung sobrang dami ng ministers. So parang, okay na okay eh. Siguro may desire si Zechariah na maglingkod pa ako, lahat, yung 4 na yun, gawin ko na. Kaya lang, ilang yung pwede yung paglilingkod. Baka sakaling sagutin ng Panginoon yung prayer ko. Tumanda na naman sila, 1 dekada na naman. Hindi na naman sinagot. Pray naman na sila ng pray. Hindi na naman sinagot. Nagbe-bless na sa kanila yung mga anak ng kawork nila. Hindi na naman sila sinagot. Tinawag na silang tito, tita, hindi pa rin sinasagot yung prayer nila. Lumabas na yung puting buhok. Nakasalubong sila ng mga ibang tagabayan sa palengke. Ang tawag na sa kanila, manang, manong. Wala pa rin silang anak. Nakakalungkot, mga kapatid, no? Ang tindi ng prayer nila. Matapat, mabuting lingkod. Parang unfair. Parang kayo isipin mo, no? Yung iba na hindi sumusunod sa Panginoon, sila pa yung mayayaman. Sila pa yung walang karamdaman. Sila pa yung pinagpapala. Eto tayo ngayon, sunod na sunod sa Panginoon, ba't hindi yata masagot yung panalangin natin? At ganun pa rin tayo. Pag Pasko, handa natin pansit.
At nakaabang pa tayo sa bigay ng kapitbahay. Tsaka sa may uuwi sa Christmas party next week. Ay, wala pa lang ganito. Okay lang po mag-uwi kayo naman, no? Pinoy tayo eh. Pero nakuha niyo po, yung ano ba, yung sakit ng damdamin ng mag-asawang to. Of course, sa mga may anak, di po ba? Okay, ano lang po, hindi niyo po maintindihan yan eh. Pero marami pong makaka-relate sa kanila. So, hindi man siguro tungkol sa anak ang pangarap mo. Marami kang pangarap sa pamilya, pero hindi binibigay ng Panginoon. As eto tayo, every Sunday, naglilingkod. Parang ganun po siguro yung nafe-feel nila. Or hindi natin ma-feel. Wala tayong right na sabihin nafe-feel natin yung nafe-feel nila. Pero alam niyo po, ang hirap eh. Kasi talagang imposible magkaanak si Elizabeth dahil sabi na nga po mismo na salita ng Panginoon, baog siya. So parang somewhat designed by the Lord. So parang si Lord na yung nagsara ng sinapupunan ni Elizabeth. Tapos, imposible na silang magkaanak dahil matanda na sila. Dangerous nga, ika nga sa atin. Kaya marami pong mga, maunawaan nyo po yung mga babae ngayon, kapag nasa certain age na sila, hindi mo pwedeng sabihin nagmamadali sila kasi nga may timeline din yung katawan. Di ba po? Alam naman po natin yun eh. Pero sa pagkakataong ito, sa dalawang bagay na imposible sa buhay ng mag-asawang ito, mukhang makikita natin yung greatness, yung kadakilaan ng ating Panginoon kasi gagawa siya ng imposibleng bagay. So dumating na po yung punto na si Zechariah gumagawa ng kanyang task sa church. Mag-aalay na siya ng insenso, susunugin na po, mananalangin po yung mga tao. Pero nung time na yon, doon sa pagsusunog sa parte ng insenso na yon, tumayo po sa kanyang harapan ang angel ng Panginoon. Nang makita ni Zechariah ang angel, kagaya natin siguro, ang nangyari po ay naguluhan siya at natakot. So paano kaya siya naguluhan? Ewan ko, nanginginig, napaatras. Parang napayuko ng konti, napansin siguro ng angel, kaya nagsalita ng angel sa kanya. At anong unang sinabi mga kapatid? Huwag kang matakot. Tapos ang binanggit kagad mga kapatid, pinakinggan ng Diyos ang prayer mo. Na parang bang sinasabi kay Zechariah nung time na yun, matanda na kayo, parang tapos na lahat ng pangarap sa buhay nyo. Pero sinasabi ng Panginoon sa araw na yon, that day will be a day of miracle for you and Elizabeth. Na sinasabi din sa atin ng Panginoon ngayon mga kapatid, kung tumigil ka na sa pananalangin sa mga bagay na imposible, darating pa rin ang araw ng himala. Isang amen po mga kapatid? Amen. So what was the first miracle? Ang unang pong miracle, dumating ang angel mga kapatid. And ng reaction ni Zechariah, maunawaan natin. Takot. Kung ako po yung tatakbo na ako eh. Marvin, sara mo na lang yung church, lumitaw angel. Di ba? Kung nandun yung angel, dito na ako lalabas. Kasi hindi ko sure eh. Right? Di pa naman nakakita ng angel ang mga tao noon eh. Tapos, ginagawa yung sa temple, yung offering, ginagawa ng paulit-ulit, and then biglang may lumitaw na naka-white. Tapos nagsalita pa, nakakatakot. But then the second miracle is this. Ang miracle na ang kanilang panalangin pala ay narinig ng ating Panginoon. Paano naging miracle yon, Pastor? Paano naging miracle po iyon? Mga kapatid, kasi ang mga tao, hindi tayo naniniwala sa Diyos pag hindi dumadating sa harapan natin. Tama po ba? Pag hindi natin nararanasan. Pero wag natin kakalimutan na ang panalangin pala ay himala na kung makarating sa ating Panginoon. Kaya dapat nananalangin pala tayo palagi. Pero sinabi ng angel sa kanya, huwag kang matakot, Zechariah, kasi pinakinggan ng Diyos ang prayer mo. Sino po dito nagpapasalamat? Nakikinig ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga anak. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen? Para sabi ba naman actually po ang angel dito si Gabriel okay? Sinasabi ni Angel Gabriel, huwag kang magduda kasi yung panalangin mo nun, na magbuntis kayo, ay mangyayari na. Kung kailan mga kapatid, imposible na, di po ba? Imposible na, pero buhay pa sila, mararanasan nila. Magkakaanak kayo at papangalanan nyo siyang
Si John. So naipanganak po si John the Baptist. Siya po yung naglatag, nagpave, nagprepare ng kaparaanan ng daan ni Jesus sa kanyang pagme-ministry. Magpinsan po sila. Magpinsan po sila. At yan po ang kanyang ginawa noon. Mga kapatid, bakit siguro nagkaroon ng struggle si Zechariah? Ano po yung first book ng New Testament? Matthew, right? And then the last book ng Old Testament ay Malachi. Okay? Ano last book na ano? Yes. Alam niyo po ba na nagsasalita ang Panginoon sa Old Testament through the prophets, right? Through the prophets. Pero sabi ng Isaiah chapter 40 verses 3 to 5, a voice of one calling in the desert, sa disyerto, prepare the way for the Lord. Yun po yung sabi ni Isaiah. It talks about someone na darating para ihanda yung dadaanan ng darating pa na tagapagligtas natin. And no other than, the prophet Isaiah was talking about John the Baptist. Pero bakit po siya nagduda? Hindi ko po alam. Pero siguro nasanay na lang sila, tignan niyo po mabuti. Yung timeline po ng Malakay, timeline po ng pagitan ng Malakay tsaka ng Matthew ay 400 years na hindi nagsalita ang Panginoon. Matagal po ba ang 40 years? Matagal. Matagal po ba ang 100 years? Aba, di natin alam. Hindi tayo nabubuhay ng ganun eh. Pero hindi nagsalita ang Panginoon sa sangkatauhan sa loob ng 400 years. And then biglang darating si Jesus Christ. So no wonder, no? Siguro sila Zechariah, parang sinasabi, ba't biglang may lilitaw na anghel sa harapan ko? Hindi na nagsasalita ang Panginoon. Feeling niyo po ba mga kapatid yung pagitan ng pananalangin niyo tsaka kasagutan? Matagal. Di ba po matagal, no? Ang tagal. Hindi ba pwedeng pag sumasamba ka, kinanta mo na yung Waymaker lahat? Pagka sumagot si Lord ay on the spot nandyan na. Panginoon, bigyan niyo po ang pambayad. Biglang may nag-chat sa'yo, ito yung tracking number, kunin mo na. Hindi, ganun eh. Ang tagal. Pero mukhang, nung hindi nagsalita ang Panginoon, ang una niyang kasagutan kagad sa prayer ng mga tao over 400 years ay isang propeta na talagang maghahanda mismo ng daan ni Jesus. And God has done the impossible. Baog, matanda, pero binuksan ang sinapupunan ni Elizabeth. At ito po yung Diyos na sinasamba natin. Ito po yung Diyos na pinagpapartihan natin. Huwag tayo makakalimot. Kaya meron tayong pag-asa kahit ang pangit na nangyayari at disappointed tayo sa ating buhay, sarili at paligid. Kaya tanungin ko po kayo mga kapatid, tanungin ko po kayo, meron ka pa bang pangarap sa season na ito? Meron ka pa bang panalangin na hindi mo na pinagpe-pray at susuko ka na sa panalangin na yan? Bigyan ko po kayo ng ilang mga segundo. Meron po ba kayong pag pinagpe-pray noong mga nakaraang mga taon, pero sumuko ka na kasi di naman sinasagot ni Lord eh. Baka kako yung prayer ko mali. Siguro yung mga ganun na tayo, di ba? Baka naman masyadong matindi yung prayer ko, kaya di binibigay ni Lord. Kaya wag ko na lang pag-pray. Pero alam niyo po, para kasing ganito yung sinabi ni Angel Gabriel. Narinig na, pakinggan niyo po mabuti. Parang ganito po yung words pag tinranslate po na medyo mahaba. Yung panalangin yung mag-asawa dati, na hindi nyo na pinagpe-pray ngayon, ay narinig pala ng Diyos. Ang ganda no, kapatid, no? Yung panalangin mo dati, na talagang everyday pinagpe-pray nyo, mag-asawa, na magkaanak kayo, or sa atin na pinagpe-pray natin, hindi sumagot, tapos tumigil na tayo mag-pray, napakinggan pala ng Diyos. Sino po dito nagpapasalamat na hindi bingi ang ating Panginoon? Amen? Palakpaan nga po natin siya. Kaya maalala po natin yung promise ng Panginoon. Sabi niya sa Job chapter 5 verse 8, pero kung ako sa'yo, sa Diyos ako lalapit.
Sa Kanya ako dadaing. Pwede po ba maging ganito yung kaparaanan natin sa buhay natin simula ngayon? Na hindi Facebook ang pagdaing natin, kundi lumapit muna tayo sa Diyos. At tignan niyo po yung verse 9. Sabi po na next verse natin, kasi ang galing ng mga ginawa niya. Di maintindihan. Mga magagandang bagay at hindi mabilang-bilang. Naniniwala po ba kayo na maraming ginagawa ang Panginoon sa buhay natin? Amen? Kaya that's why we can have hope this Christmas kay Jesus Christ because He is doing great things sa buhay natin. He is doing marvelous things sa buhay natin. Hindi natin maintindihan yung maraming mga bagay na yun na hindi natin mabilang. Hindi natin mabilang. Kahit po nung kinausap si Mary, mga kapatid, di ba? Imposible din po yun. Pero during this season, mga kapatid, paalalahanan mo yung sarili. Pinapaalala ng Diyos sa atin na meron tayong pag-asa kasi mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Kaya isa po sa mga matinding kanta this year, di ba, yung goodness of God. All my life you have been faithful. Pero bakit naman sa prayer natin, hindi na tayo ganun na naniniwala na mabuti ang Panginoon? So tignan po natin, paano naging mabuti si Lord? Kasi makikita po natin yun sa kanyang habag at biyaya sa mag-asawa na yon. Meron po kasing nangyari kay Zechariah pagkatapos po niya matanggap yung balita na yon. Tignan niyo po yung kasunod. So nagulat siya. Di ba? Yung story po natin, nagulat siya, lumitaw ang isang angel sa tabi ng kanyang ginagawa sa templo. Sabi po ng angel, sobrang matutuwa ka. At marami magsasaya pag pinanganak na siya. Natural, magkakaanak. Pero ang tinutukoy po ng angel dito, mas marami pang sasaya, hindi nila ma-imagine. Na nung paglabas ni John, marami pang matutuwa. Tapos sabi ba naman sa verse 15, magiging dakila si John sa harap ng Panginoon. Ganda, no? Marinig mo sa angel, ganun yung anak mo. Abay, solid. Hindi yun parang prophecy, talagang mangyayari daw yun. Hindi siya dapat uminom ng alak. Ba, may ano na kagad? May mga rules sa kagad. O ano mga nakakalasing na inumin bago pa siya ipanganak, mapupuno na ng Holy Spirit. Tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, doon tayo napupuspos ang Banal na Espiritu. Pero sa Kanya, ibang level. Tindi na talaga. Tapos ito pang ang ganda ng promise. Maraming mga taga-Israel ang magbabalik loob sa Panginoon dahil sa Kanya. Tapos ito na, mauuna siya sa Panginoon, nadala, talking about Jesus, yung kanyang pinsan, nadala ang spirito at lakas ni Prophet Elijah. Dahil sa kanya, magkakasundo ang mga magulang at mga anak nila. Babalik sa matuwid ng pamumuhay ang mga nagre-rebelde sa Diyos, iahanda niya ang mga tao sa pagdating ni Jesus Christ. Pero alam niyo po mga kapatid, kahit sinabi ng anghel lahat ng to, magaganda po ba yung sinabi? Talaga naka-inspire bilang magulang? Ang sagot ba naman ni Zechariah ay isang sagot ng pagdududa. Nakita niyo po yung paglatag, di ba? Ang ganda po lahat. At angel na yung nagsabi. Ang sabi ba naman niya, paano ko malalaman na mangyayari ito? Matanda na ako, pati asawa ko. Isa po sa pinakamasakit, na nung nag-pray ka, at dumating na yung kasagutan sa panalangin mo, nagduda ka pa din. Nagduda ka na nga sa pamagitan ng pagtigil mo sa pananalangin. Nung dumating na, nagdududa ka pa rin. Hala, nag-encounter. Abangan lang natin, 1 buwan, babagsak ulit. Ano ba yun? Okay? Hala, nag-church. Tignan mo, magkaroon ng bagong trabaho ulit yan. Ano ba yun? Diba? Gumaling yung anak natin. Naku, next week may sakit na naman. Ba't ganun tayo magsalita? Na para bang, alam mo yun, sabi ng nature, ng natural laws natin, kapag matanda na, baog na talaga, di na pwedeng magkaanak. Pero sinasabi ng Panginoon, babasagin ko lahat ng laws na binigay ko sa tao, may pakita ko lang yung greatness ko, yung goodness ko, sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng anak. Kaya nung sinabi niya, paano pong mangyayari yun? Matanda na kami. Sumagot si Gabriel. At grabe po yung sagot ni Gabriel. Ako si Gabriel. Nagpakilala siya kasi nagdududa nga eh. So parang sa mind ni Zechariah, galing ba talaga to kay Lord? Nilatag ni Gabriel yung credentials niya. At paglatag niya ganito,
Ako si Gabriel, pinaglilingkuran ko ang Diyos na nagpadala sa akin. So, ibig sabihin, may authority siya. He was sent by God para kausapin ka at sabihin sa iyo ang magandang balita na ito. Ganda po, right? Pero ang nangyari, sabi ni Gabriel, tignan niyo po kasunod. Pero, tuloy niyo po, hindi ka naniwala sa sinabi ko. Na mangyayari ito sa tamang panahon. Dahil dyan, hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari yung mga bagay na sinabi ko. Biro mo, mabubuntis yung asawa mo, 9 months di ka makapagsalita kasi nagduda ka. Nagduda siya. Sabihin siguro ni Elizabeth, gusto ko ng mangga. Sasabihin ni Zechariah, saan daw? Saan? Nakita niyo yung conflict ba nung doubt. And actually, if you would just look at this carefully, he was disciplined and judged sa kanyang unbelief. He became mute. For example, mga kapatid, pag may pinapadalang angel si Lord, iba-ibang klase yan. Minsan pa nagpadala ng angel si Lord, nagbibigay ito ng judgment. For example, si Michael. Pag dumating si Michael, talagang may mga niyayari siya, may mga nilulupig siya. Pag dumating si Michael sa sanlibutan, 100,000 yung namamatay sa kaaway. Pero pag dumating si Gabriel, ang dating niya palagi, ang dala niya palagi, mabuting balita. So nung nagpakilala siyang Gabriel, automatic na sinasabi ng Panginoon, mabuting balita at totoo ang sinasabi ng Panginoon. Pero bakit niya sinabing paano ito mangyayari? Matanda na kami. Nilatag na lahat ng pwedeng, yung kumbaga yung future ng anak niya, nilatag na. Sa atin nga walang ganun, di ba? Mukha lang ng anak mo na sa ultrasound na ganun, yun makikita mo eh. Pero yung plano wala. Sa kanya sinabi. At sagot pa rin niya, paano ito mangyayari, Lord? Ganito lang kami. Ganito lang kami. Pero Pastor, nasaan yung goodness doon? Nasaan yung sinasabing mabuti si Lord? Nasaan yung sinasabing gracious si Lord, mga kapatid? Tandaan nyo, mga kapatid, okay? Yung sinabi mismo ni Gabriel. Hindi ka makapagsalita. Pero minsan kakapokus natin sa parusa ng Panginoon, nakakalimutan natin na siya pa rin ay mabuti. Hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na gagawin at sinabi ng Panginoon. Na kahit nagdududa tayo, gagawin pa rin ni Lord yung mabuting bagay na hinahangad nating lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon. But now, since you didn't believe what I said, you'll be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time. Sino po dito medyo nabubuhayan na tayo na mangarap ulit sa Panginoon? Amen? Mag-pray ulit. Mag-pray ulit. Manalangin ulit. Good si Lord, mabuti si Lord, because despite of Zechariah's failure to believe, ibibigay pa rin ni Lord yung promise niya. Nagduda ang tao, bibigay pa rin niya. Ganong kabuti ang ating Panginoon. Na kahit nagfe-fail tayo sa araw-araw, kahit minsan inisip natin, hala, huwag kang magtiwala, mapipipi ka gaya ni Zechariah. Hindi tayo dapat ganun eh. Ang tignan natin yung sarili natin. Na Lord, nagdududa ba ako sa gagawin mo? Tumigil na ba ako sa pananalangin? Sumuko na ba ako kasi nagka-pandemic, ganito kami lahat, namatayan kami. Ang dami na natin sinabi. Pero sinasabi ng Panginoon, mabuti siya. And He will fulfill His promises, His word at the proper time. Kaya sinasabi natin, God is good all the time. Yun pala ibig sabihin nun. Na kahit we are not faithful at talagang faithless tayo sa ating Panginoon, gagawin pa rin niya yung mabuti na plano niya sa buhay mo at sa buhay ko. Kahit hindi tayo maayos, kahit di tayo malinis, mabuti ang Panginoon sa atin. At iyon ang biyaya ng Panginoon na huwag po nating kakalimutan.
Kaya sa ating lahat na sumablay, na nagkulang, na nagtatampo sa Panginoon, nagigrieve kay Lord, remember that He is still good, He is still gracious, He is still merciful sa buhay nating lahat. Kaya mga kapatid, we don't deserve the gift. We don't deserve our lives. We don't deserve our families, our work, lahat ng bagay na yan. Pero binibigay pa rin ng ating Panginoon. Kasi mabuti ang ating Panginoon. Now, mali po kasi itong susunod ka sasabihin, pero banggitin ko na po ulit. Ilan kaya sa atin dito ang mapipipi, mabibingi, kikitungin, kasi hindi pa rin tayo naniniwala kay Lord. Pero God is good all the time. May habag at biyaya ang Panginoon kahit ganito tayo. At gaano karaming beses na tayo nagbibigay ng commitment kay Lord. Pero kapag kakanta natin, pagka-pray natin, balik tayo sa dati nating buhay. Kakanta tayo ng ako'y iyong natagpuan. Sa gitna ng aking kasawian. Kumakanta tayo ng niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Tapos dinedeclare natin ginawa niya sa krus, pinalaya ng iyong habag. Sa dilim sa aking pagkabulag. Ngayon sa pagkapipin pinapalaya pa rin tayo. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Tapos kakanta tayo ng buhay ko'y tanging sa iyo. Si Gabriel kaya nakaganon sa langit. Uwe. Totoo ba yan? Shhh. Wala namang ganun sinabi sa Lord. Pero when you sing those songs, do you really believe it? Naniniwala pa ba tayo? Tapos, ang dami pa natin kinakanta, mga kapatid. Patapos na po tayo actually. Invite ko na rin po yung worship team. Pero bigyan niyo po muna saglit yung mga sarili natin ng kaunting panahon. I-meditate lang natin. Lord, nananampalataya pa ba ako sa'yo? Or sinasabi ko lang ito kasi baka sakaling ibigay mo, baka sakaling baka hindi mo na ibigay, Panginoon, kasi masama akong tao Pero sana pag nananalangin tayo ay sabihin nating, Panginoon, nananampalataya ako kasi dakila ka at mabuti ka. Kaya sabi po ng Jeremiah 29:11, dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikabubuti nyo, at di sa ikakasama nyo. Tuloy po natin. Mga planong magbibigay sa inyo ng isang future na puno ng pag-asa. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Basahin natin muli yung verse na ito. Let's read ng sabay-sabay with conviction. May pananampalataya. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Let's read. Dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Na puno ng pag-asa. Of course, marami kayong sasabihin dyan, Pastor, sabi sa nakita namin TikTok, hindi para sa amin yan. Hindi yan pwede sa amin. Kasi para sa Israel yan. Tama naman yon. Tama naman yon. Pero huwag niyong kakalimutan yung unang 3 salita ng verse na ito. At ano po sabi doon? Dahil alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Hindi ka pwedeng magsabing para sa iba to. Pero huwag mong kakalimutan yung katotohanan na alam ng Diyos ang plano niya sa buhay mo at sa buhay ko. At nung pinakilala si Jesucristo kay Mary, at sabi niya, ang pangalan ni Jesucristo ay Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Bakit ka magdududa sa Panginoon? Kung ang pagdating pala niya ay dahil siya ay
sasama sa iyo at sasama sa akin? Bakit tayo nagdududa sa Kanya kung siya ang ating tagapagligtas, ang ating hari, ang ating Panginoon? Kasama natin siya palagi. Kaya mga kapatid, ang masaklap, kung sa panahon na to na para pa rin tayong Zechariah na nasaan ang bakas, Lord, nagkikilos ka? Nasaan ang sign, nagagalaw ka? Nasaan ang pruweba na manganganak ang asawa ko? Na para bang sinasabi ni Lord ay through Gabriel, hindi pa ba sapat na kung saan ka naglilingkod sa Panginoon, nagpakita ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ni Gabriel, nagduda pa rin siya. Kaya mga kapatid, dalangin ko, sa bawat isa sa atin ngayon, huwag kang mag-worry sa Pasko. Huwag kayong masaktan pag di nyo natanggap yung mga raffle or yung mga ibang pangarap. Manalig ka palagi sa Panginoon dahil kasama mo siya. Hindi po ba, Pastor, si Mary kinausap din ng angel? Bakit si Mary hindi ginawang pipi? At bakit si Zechariah ay ginawang pipi? Sabi ni Mary, paano mangyayari yun na ako'y virgin? Di ba nagtanong din naman po si Zechariah, paano mangyayari yun? Matanda na kami. Ang kaibahan po ay ang tugon ng dalawang ito. Kasi ang tanging naging tugon lang ni Zechariah ay, paano mangyayari yun? Matanda na kami. Pero ang sabi ni Mary, behold, I am your servant, Lord. Mangyari nawa yung plano mo sa buhay ko. Ganun po ba magiging dalangin natin ngayon? Na Panginoon, mangyari nawa yung gagawin mo sa buhay ko. Gawin mo, Lord, yung gagawin mo sa buhay ko. Patawad, Panginoon, kung di ka namin pinagtitiwalaan kasi wala kang ginagawa. Nang katunayan, may ginagawa pala ang Panginoon. At sa panahon na mukhang imposible sa buhay mo, sinasabi ng Panginoon sa Christmas na ito, maghintay ka. Kasi darating, mangyayari lahat ng plano ng Panginoon according sa kanyang appropriated na time para sa ating lahat. That's why this Christmas, Jesus is still our hope. He is the way maker. He is the miracle worker. And He is the light sa dark nating buhay. That's why Christmas is a season of hope dahil mabuti siya at mahal ka ng ating Panginoon. Na kahit nagfe-fail tayo madalas, kahit bigo tayo, tumatalikod tayo mga kapatid, tumingin ka sa Panginoon. Nasa kanyang pag-asa natin. Gagawin pa rin niya ang pagmamahal niya. Ipapakita pa rin niya ang kanyang katapatan at kabutihan kahit hindi tayo tumutugon pabalik sa kanya. Pero dahil narinig na po natin ito mga kapatid, nawa ang bawat isa sa atin na masabi natin, our hope is still on the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, maligayang Pasko sa bawat isa. Taas po natin mga kamay, manalangin po tayo. Lord, patawarin niyo po kami if we have doubted you, Lord God, or we're still looking for signs na mahal mo kami. But the greatest sign, Panginoon, was the cross para sa aming mga buhay. Binigay niyo ang inyong buhay sa amin, mahal niyo kami, kahit kami nagkukulang. At patawarin niyo po kami, Lord God, kung tumigil na po kami sa pananalangin ng mga dakilang bagay na gusto po naming maranasan sa aming mga buhay. And when we stop praying, Lord God, tumitigil na rin po yung pakikiramdam namin sa inyong puso. Kaya Lord, give us a prayerful heart. Give us a habit na magkaroon ng prayerful life. Na simula ngayon, Lord God, ayaw naming magstay lang kami sa ganitong level. Kung sasabihin man namin na mahirap kami, disabled kami, ganito lang yung pag-aralan namin, turuan niyo po kaming manampalataya. At Lord God, nawa hindi namin hanapin yung excitement, yung kilig. Hindi namin hanapin, Panginoon, yung pakiramdam. Kasi naniniwala po kami nung sinabi niyo, kasama niyo kami, Panginoon, sinasamahan niyo kami, totoo po yun. At di na namin kailangang kilabutan pa. Because you're working behind the scenes. Kumikilos ka kahit di namin nakikita. Kumikilos ka kahit di namin nararamdaman. At salamat, Lord,
mabuti ka sa aming lahat. Mabuti ka sa amin. At salamat Lord, dakila ka po sa aming lahat. At sa pag-awit po natin ng kantang ito, hindi po ito nagmamaliw. Ito po'y totoo pa rin. Papurihan po natin ang ating Panginoon.